Okay mga boss, welcome back. At gagawa tayo ng video for the first time dito sa Basic Bob Reacts. At ang gagawin nating video ay tungkol sa mga madalas mabasa ko sa comment section, yung mga tanong, inquire ng mga viewers natin na hindi natin nasasagot ng maayos. May iba naman kasi may mga nabasa ko na, boss, paki-precise naman ang sagot sa tanong ko. So ang problema naman kasi diyan mga boss ay yung tanong nyo ay kumbaga general question, wala tayong mano dyan. So, nilagay natin sa unang part ng video natin yung mga recently lang na kalap ko ng mga comments sa YouTube at saka sa Facebook. Nilagay natin dyan. So, mga number one kasi mga common kasi na ano dyan, yung mga tanong ng customer. Boss, yung amplifier ko, yung isang channel mahina or yung isang channel ay walang sounds or basag yung isang channel o kaya basag yung tunog ng speaker ko, basag yung output ng right channel ng amplifier ko, hindi pantay ang tunog, yan mga ganon. O kaya yung mic hindi gumagana, yung echo wala o kaya hindi makontrol yung echo, ganon din sa mic, hindi makontrol. So yan yung mga kadalasang nababasa nating tanong sa comment section na hindi natin na-address ng eksakto kasi papaliwanag ko sa video na to. Yung mga tanong po na ganun ay general question. So, ang iba naman kasi na na tanong ko din personally, sabi ko, pag nagtanong ba kayo doon sa ang ini-expect nyo ay precise answer. Parang ganito kasi yan, may nagtanong dati, boss, anong sira ng amplifier ko na walang sounds? So, ang ini-expect niya ay sasabihin ko kung alin, halimbawa, example, mayroon tayo ditong amplifier. Ito ay for demo lang or for video purposes lang. Ang gusto kasi mangyari ng isang kong viewers dati, hindi ko nakikita yung amplifier niya ha. Wala akong idea. Nag-comment lang, boss, pakituro naman kung saan yung sira ng amplifier ko kasi walang sounds yung isang channel. So anong gagawin ko dun? Sa tingin nyo masasagot ko ba ng eksakto yun kung anong gagawin dun? Siyempre, hindi. Magbibigay lang tayo ng mga posibleng sira. Pero marami pa rin yun mga boss. Ang nangyari dyan, yung iba, kapag marami tayong mga sinabing posibleng sira, nadi-disappoint sila. Sabi, bakit ganon ang tanong ko ay ganito, bakit ganito ang sagot mo? So ipapaliwanag natin dyan mga boss. Unahin natin yung half channel. Ang dami kasing pwedeng sira ng amplifier. So ang masasabi ko dyan ay case to case basis. So depende sa sitwasyon ng amplifier mo. Halimbawa, yung napanood mo sa video ay nag-upload ako ng amplifier, ni-repair ko. Isang channel lang sira, isang channel hindi tumutunog, yung isa okay. So napanood mo, minsan ang mga viewers natin mag-i-expect na baka ganito din ang sira ng amplifier ko. Pwedeng gano'n na gano'n ang sira ng amplifier mo, pero iba yung problema niya sa loob. Pwedeng gano'n ang trouble, pero iba yung piyesa na nasira. Parang gano'n. Ang trouble niya ay halimbawa, yung right may sounds, yung left ay wala. So pwedeng nag-vlog tayo ng gano'n. Pwede rin naman talaga mangyari na gano'n din yung sira ng amplifier nyo, pero hindi tayo sigurado na exactly sabihin natin na kopyang-kopya na gano'n rin. Kasi depende nga yan sa sitwasyon. Kailangan talaga ma-check up talaga yung amplifier bago Kaya laging gano'n ang sinasagot ko sa comment section. Kaya pagpasensyahan nyo na kasi ang sinasabi natin doon sa comment section, malalaman natin ang pinakasira ng amplifier nyo kapag na-check up. Yun ang katotohanan mga boss. Hanggat hindi nyo pinapa-check up sa mga technician yung amplifier nyo, hindi yan mabibigyan ng solusyon o hindi masasagot ng tama kung anong sira ng amplifier. 'Di ba kasi unang-una, mahirap naman na magsagot ako na, boss, ang sira ng amplifier mo ay volume, palitan mo. Okay na yan. Hindi naman gano'n. Hindi naman po gano'n sa mga amplifier. Maaring may sira na volume din talaga. So paano pag nag-DIY? Yung iba naman kasi nagtatanong kasi, ang purpose nila niyan ay sila na yung gagawa. Sila na yung magdi-DIY, parang kumukuha sila ng ideya sa atin na, boss, saan ang papalitan kong pyesa para maayos yung amplifier ko? Yung mga ganong tanong para makatipid sila. Pero iniiwas ko yung ganon kawa ng
pwedeng gumana. Sugal kasi yun eh. Kumbaga, gusto mo mag-DIY, may ano yan, may ano yan, may kaakibat yan na peligro. O tinatawag na natin na DIY, do it at your own risk. Yun ang sinasabi natin dyan. Kaya kung mag-DIY kayo, sugal yan. Pwede nyo mapagana, pwede rin hindi. Kung mapagana nyo, di okay, mas maganda, congrats. Pag hindi nyo napagana, tapos ang pinakamasama niyan ay lumala pa yung sira, yung nga masaklap. Imbis makatipid kayo, lalong napalaki yung gastos. Kaya sa mga DIY na yan, ang sinasabi ko, pwede naman, walang pumipigil sa inyo, amplify nyo yan, gamit nyo yan eh. Pero tandaan nyo lang na, ang ano dyan, ang chances dyan kapag nag-DIY kayo, pwedeng gumana, pwedeng hindi gumana, pwedeng lumala ang sira. Kailangan tandaan nyo yung gano'n na once bago kayo, no, alam nyo yung ginagawa nyo. So papaliwanag natin kung bakit hindi natin nasasagot ng eksakto kasi nga iba-iba yung sira. Halimbawa, bigyan ko kayo ng pinaka-common na problema kapag hindi pantay ang tunog, basag ang tunog, isang channel lang ang gumagana, tawag dito, isang channel lang gumagana, walang sounds, basag ang tunog, may kaluskos. Sample. Kunyari, itong sample natin ay Sakura 735. Kapag sira ang volume, ang possible na sira dyan yung sinasabi ko. Pwedeng basag ang tunog kapag hindi na maganda ang contact. Pwedeng isang channel lang kasi dalawa yan, left and right din yan. Pwedeng mahina yung isang channel, pwedeng hindi pantay ang tunog. O pag nag-open siya, pwedeng walang sounds. Same as go kapag sira din tong mga potentiometer niya pati sa tone. Pwedeng basag ang tunog, pwedeng walang sounds, pwedeng hindi pantay ang tunog, pwede ring tawag dito, walang sounds din at saka distorted, pwede ring may kaluskos. So very common lang naman kasi dito sa pinaka-given talaga. Kapag ginalaw mo na may kaluskos na, sigurado talaga yan na yun ang sira. Pero sa mga nabanggit natin na una, ay hindi tayo sigurado kung yan din ang sira o isa sa dahilan. Kasi yan ang mga pinakamadalas masira yung tinuturo natin. Tapos may mga trouble din na minsan isang channel lang ang tumutunog dahil naman katulad nito, kinalawang na yung mga resistor at saka yung mga pyesa. So pag may kinalawang dyan at naputol na, pwede ring isang channel na lang ang tumunog, pwede na ring hindi tumunog yung buong dalawang channel, pwede rin basag ang tunog, pwede rin nawawala-wala yung tunog, pwedeng hindi pantay ang tunog. Ganon. Okay. Sa mga wiring, connection, halimbawa, pag nag-loss ito mga wire, nakagawa ako niyan ng huli lang. Pag nag-loss yan, pwede rin ang mangyari dyan ay isang channel lang ang tumutunog, pwedeng basag ang tunog, pwede ring mahina ang tunog ng isang channel, pwede ring may kaluskos kasi kung hindi na nagkukontak ng maayos. So sa mga ganyang senaryo, marami ka pang dapat isasaalang-alang. Halimbawa, yung amplifier ay ang sira niya ay yun, ang pinaka-common. Basag ang tunog ng isang channel o walang tunog yung isang channel o galgal ang tunog. So, kailangan pa yung i-troubleshoot para ma-identify muna kung saan ang sira. Pwedeng sira yung katulad nito, yung main amplifier section. Pwedeng may problema din sa input. Baka naglulus din sa input kaya hindi pantay ang tunog. Pwede ring sa wirings, sa mga connection, baka may tama na o hindi na maganda ang contact. O pwede rin doon sa harapan, sa tone control section o sa volume control section. Kung meron pang ibang amplifier na may mga tinatawag na speaker selector, pwede rin doon. Halimbawa, kuha tayo ng sample dito. Meron ba tayo may sample dito na Halimbawa, sa 502, ganito. Ang mga sira na pwede mong malaman dito ay hindi pantay ang tunog, isang channel lang ang tumutunog, walang sounds talaga pareho, left and right, o kaya basag ang tunog, o kaya maugong. So, case to case basis yan. Ang daming pwedeng
tingnan o ang daming dahilan o ang daming posibleng sira o posibleng dahilan kaya yung isang amplifier ay hindi gumagana ng maayos or tinatawag natin na mahina yung isang channel, hindi pantay ang tunog. Ganun yan. So kung nag-aasa yung umaasa yung mga viewers natin o na masagot natin ng eksakto kung anong sira ng amplifier nila, hindi ko pa rin masasagot yan, mga boss. Kasi hindi ko nakikita yung unit nyo. Masasagot ko lang ng tama, eksakto kung ano yung pinakasira ng amplifier nyo kapag na-check up po. Yun ang ano dyan. Kaya gumawa ako ng video na to kasi tuwing may magtatanong sa akin, ikakopy ko na lang yung link na to, tapos ano ko na lang, i-send ko na lang sa mga nagtatanong na paki-watch na lang ito para maintindihan nila kung bakit hindi ko nasasagot ng tama yung mga tanong nila na, boss, bakit yung ano ko, ano kayang posibleng sira ng amplifier ko? Bakit yung amplifier ko ay ganito? Bakit? So, ang lagi nating sagot dyan ay, malalaman natin yan pag na-check. Kailangan matignan natin, check muna natin para malaman natin. So, laging ganun. At hindi tumitigil yung mga ganong tanong. Tuwing magbabasa ako ng comment section, tuwing mag-upload ako ng mga video, laging may ganong senaryo na tanong. So, yun ang naisipan ko na gumawa ng ganitong video para panoorin na lang nila para ipaliwanag ko sa kanila yung sitwasyon ng bawat amplifier. Mayroon namang nataon talaga na pag gumawa ko ng video, pwedeng matsambahan na eksakto doon sa sira nila na ganun din ang mangyari sa amplifier nila. Pero, kung i-rate natin yun sa halimbawa 50 pirasong amplifier, siguro mga isa o dalawa lang doon ang possible mangyari. Pero pinaka-common na sira ng amplifier, pwede kong i-share sa inyo dito sa video na to. Pinaka-common na sira ng amplifier number 1 ay mga potentiometer, yan. Yan. Sure ball yan, nasira yan. Kapag ang amplifier nyo ay nagkaedad na, umabot na ng 3 taon o 2 taon, minsan nga 1 taon mahigit lang eh. Sure ball yan, nasira na. Tapos, yung mga katulad nitong kalawang. Yan. Sigurado na sa mga panahon ngayon, yung mga amplifier, mabilis na talaga kinalawang kasi halos lahat ng pyesa, puro China na. At saka karamihan naman ng amplifier dito sa Pilipinas na ginagamit natin. So, yung sinasabi natin karamihan kasi mas marami naman talaga ang gumagamit ng mga ganitong amplifier na China. Aminin na natin lahat ng majority sa mga may amplifier ay puro made in China. Yung iba na sinasabi lang na made in ganito, made in ganyan, pwedeng totoo, pwedeng in denial lang sila. Pwedeng gano'n. So, mga brand na binabanggit natin o yung mga nakikita nyo lagi sa vlog ko, maliban na lang sa mga halimbawa, mga ganito, Sansoe yan, mga Japan talaga yan. Pero pag makikita kayo ng mga integrated amplifier na ni-repair ko, usually made in China yan. Tulad nito, 735 Kinsonic, ayan, nakalagay, made in China. Wala namang masama doon kasi yun ang kaya ng budget ng mga tao eh. Yun ang kumbaga pang masa na amplifier. Kaya okay lang yan. So sana nalinawan kung kaya hindi ko nasasagot ng tama o eksakto yung mga tanong nyo kung bakit mahina yung left, basag yung tunog ng isang channel, walang sounds yung hindi gumagana yung At saka nga pala, kapag may tama din ito yung relay niya kasi dalawa maliit eh. Kapag may tama din yung relay na yan, nag-lose contact yan o hindi naging magandang contact niyan, pwede ring dahilan yan kung basag ang pwede ring dahilan yan, halimbawa, basag yung tunog ng amplifier nyo, pwede rin maging dahilan yan o posibleng sira. Yan. Dito naman sa mga main filter capacitor ay ang pwede lang maging dahilan nito kapag nasira to ay number 1, kapag nagpatugtog kayo ng amplifier ay maugong kahit nakababa na yung volume, sobrang ugong pa rin. Talagang ugong. Pag on nyo pa lang, wala pang music, maugong na, sira na to. O kaya pag nagpa-sounds kayo tapos medyo kinakapos-kapos na, parang pag nagbe-bass yung pag medyo may bass na yung parang kinakapos-kapos na, pwedeng sira na rin to. Pag sira naman yung power transistor, matik yan. Pag isa dyan may shorted or matik dyan, hindi na talaga gagana yung amplifier. Magpo-protect na. Matik yan. Pag mga ganyan. Dito naman sa mga maliliit, ayan.
Pag sira yung sira yan o kinalawang o nagkaroon ng corrosion, pwedeng mahina ang tunog, may kaluskos, o hindi na talaga tumunog. O kaya magkaka-DC out, magpo-protect din. So kapag putok yung fuse, dalawang fuse na yan, kapag putok, walang sounds, totally no sounds. Isa lang dyan sa dalawang fuse na yan, dulo-dulo, ay walang sounds. Kapag ganun din, kapag sira din yung diode, pwede rin walang sounds kasi mawawala ng power tong ano. Kapag sira ang transformer, possible din na walang power. Yan lang pinaka ano, kapag sira ang transformer. Kung mahina ang tunog ng isang amplifier nyo, o hindi pantay ang tunog, walang kinalaman yung transformer, power transistor, capacitor, diode, fuse, walang kinalaman yan. So, ligtas na yan. Kumbaga sa process of elimination, hindi kasama yan sa ito troubleshoot. As long as okay yung power niya, walang ano yan. Ang problema lang nitong transformer, diode, fuse, capacitor, power transistor, walang power o kaya sounds. Totally no sounds. Yung mga, may mga iba-iba pa dyan mga sira na pwede natin i-discuss. Manood na lang kayo lagi sa mga iba-vlog kong ano, mga video or mga repair vlog na gagawin ko baka ano. So yun lang yung magagawa nating video ngayon. Yung mga common na tanong, common na problema ng amplifier na hindi nasasagot ng tama, nasa video na to ang dahilan. Maraming salamat mga boss.